What's up, Gulaman? Alright, weekly update natin. Siyempre, simulan natin sa ating Divine Power. Yan, meron na tayong 521 KDP. Yan. At siyempre sa ating stats, yan, 212 ang ating HP na may P-attack na 8,000, PvP ward 510k, P-damage 128, P-damage reduction 150, 162, PvP damage reduction 4693 at PvP damage bonus na 3121. At syempre kapag nag full throttle tayo, yan, ang ating P-attack ay 10k at P-damage naman na 139. Yan, update sa ating feathers. Yan, sa ating feathers yun pa rin, no? Isa lang yung na-upgrade ko sa buong linggo, no? Itong time feather. Yan, so meron na akong tatlong tier 11 dito sa aking attack feathers at dalawang tier 10. Yan, so next week sana makapag tier 11 ulit itong pang-apat, no? Sa ating defensive statue yun pa rin, walang nagbago. Yan, pare-parehas lang sila na ganyan. At syempre sa ating medals, yan, sa ating medals meron na tayong level 40 na Medal of Bravery. Yan, tulad ng sinabi ko, pag level 40 na siya, ihinto na natin at i-upgrade na ang Medal of Tempest at saka itong Medal of Medal of Charm. Yan, syempre sa baba ganun din, Storm Medal. Na-upgrade ko tong Frost Medal, no? Naisipan ko na pagpantay na lang itong Storm Medal at Frost Medal. Yan, kasi medyo mahirap na rin siyang i-upgrade pagka level 20 na, 22. Yan, halos di na gumagalaw. Yan, tapos sa ating statue update, yan, tatlo na silang level 8. May 143 pa rin tayo dyan at 422 at 611. Yan, tapos sa ating sigils, yan, level 33 ang ating surging protection, wala pa rin nagbago. And sa Nexus, ito importante, di ba? Kasi marami sa atin naguguluhan, no? Kung paano bang gagawin, paano bang diskarte sa Nexus na yan, no? Ayoko nga, yung karamihan kasi mga players di nag-upgrade kasi natatakot sila na magkamali, di ba? So ano ba yung dapat yung ginagawa, no? Weekly, syempre dapat nabibili natin yung type E module, no? Yan, itong type E module dyan, weekly binibili dapat natin yan, kasi yung type E module na level 5 higit na mas maganda kaysa sa tier 10 na mga type A, B, C na module. Kasi di ba, ang mga type E kahit tier 5 lang, no, bawat kada ipapa-level mo siya, itong mga master skills, nag-upgrade din siya. Hindi katulad ng mga type A, B, C, pagka level 5 at saka level 10 lang siya nag-level up. So kailangan meron kayong type E, especially sa mga Rune Knight, kasi ang mga skill na kailangan natin, halimbawa dito sa type C, meron akong type C dito. Yan, kasi sa type C, ang mga kailangan nating skill dito ay yung Audacity at saka itong Barbarity. Yan lang naman, no? Ito kasing Celerity ay movement skill yan. So ang tinatawag nilang movement skill dito ay yung mga pang third job na skill lang, tulad ng teleportation, yung leap, yung blink, di ba? Pero yung charge attack hindi nila sinama dito sa movement skill, no, na dapat yung charge attack ay movement skill din. Yan, so hindi magte-take effect sa atin itong mga Celerity, Duplicity at itong Lucidity. So ang diskarte, kukuha tayo ng mga advanced skill kasi doon tayo magbe-benefit
So kapag itong type E, syempre ang kukunin natin itong dilution, o kaya ano pa bang maganda dito, action, di ba? Tapos itong single target hindi natin kailangan masyado. Yan, yung AoE skill damage kailangan natin yan, induction, at yung isa pang ito, disruption, may stun ito. Yan, syempre sharp attack, no? Na P attack. Napili lang kayo dyan sa mga yan. Pero kung gusto nyo tulad sa akin, dalawang sharp attack, okay din, di ba? Yan, puro sharp, di ba? Kasi itong mga type E skill na ito, nag-i-stack to. Halimbawa, meron kang sharp yan. Puro sharp yan, 4 halimbawa. Mag-a-add yan. Magkakaroon ka ng P damage plus. Halimbawa, meron ako ditong 3% na P damage at P attack 3%. So, pagka dalawa yung sharp arms mo, hindi happy ka. 6% P damage, 6% P attack. Ganun yan. Kaya importante itong mga type E module para sa atin. Syempre, dahil meron tayong type E module sa attack modules natin, sa defensive modules, para hindi tayo mahirapan mag-upgrade, ang ikakabit natin dapat dito ay, teka, punta tayo dito sa sword spear. Yan. So, ang plano dito ay 5, isang type E module, tapos puro 2, no? Tatlong 2, 5, 2, 2, ay 5, 2 para 7, tapos 3, 2, 2. Yan, isang 3, isang 2, isang 2, no? Na puro PvP. Tapos ang skill niyan na kailangan natin, ganun din, no? Iiwasan lang din natin yung mga may movement skill. Tapos ang priority na makuha dito, itong mga may P damage at M damage reduction. Yan, fortification. Tapos itong liberation, pwede mo rin yan magamit. Tapos itong fortify, dedication. Tapos ano pa ba? Itong salvation pwede rin, at saka protection. Yan, pero itong motivation, illusion, at saka resolution, no, hindi maganda para sa atin. Yan. So, ang gagawin, ang diskarte na kailangan yung gawin para makabili kayo ng mga type E modules weekly, i-dismantle nyo yung mga yung mga tatluan, yung type C, no? Kasi ang kailangan lang naman natin sa defense itong mga type B modules, kasi madali ito may upgrade, mali-level 10 mo yan kaagad, di ba? Para tsaka mataas yung power spike niya, no, na sinasabi ng mga ibang streamer na kapag na level 10 mo itong mga ito. Yan, tapos sa ating support skill naman, di ba? Puro tig-pipiso lang na PvP ward 4. Ay, 5 pala, 5 PvP. Kaso wala pa ako, kulang pala ako. Tapos yung 1, 2, ay hindi, tama, 4 lang. Kasi itong nakalagay dapat dyan ay 3 tig-pipiso at saka 4 yung apatan. Kasi meron tayong advanced skill na gustong ilagay sa ating support skill. Yun yung may heal. Nakalimutan ko yung pangalan, no? Check nyo na lang. Wala kasi akong apatan pa, no? Pero yun yung gusto nating ilagay. Yun lang, no, for our Nexus, no? So basta kailangan weekly binibili niya yan type E. Pambili niyo dyan yung mga type C, no? Para hindi nyo na ginagalaw itong mga type B, no? Kasi upgrade natin yung mga type B para maipa level 10 kaagad natin. Kasi itong mga type C naman na ito ay temporary lang naman natin gagamitin. Yan, tulad nito, meron tayong type C na isa lang. Tapos itong type C na nandito sa support, isa lang din na temporary.
Pero syempre ang mga nakalagay type E. Kasi nga yung type E, kung may pa level 5 mo, kahit level 5 mo lang ito, no, even as F2P, no, ay malaking tulong na yan sa iyong stats kaysa maglagay ka dyan ng mga puro tig-3. Yan, siguro mali-level 10 mo yung mga tig-3 na yan. Kaya lang ganun pa rin, same lang siya ng magiging stats ng mga type E na level 5. Yun lang for our video, di ba? Sana may natutunan kayo. At kung wala man, di ba, pwede mong itanong pa dyan sa ating comment section. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Yan, kita-kits next video. Bye-bye!